Alam niyo po, ang impeachment po ay isang political procedure po para po mapatanggal ang isang impeachable officer. So wala po itong criminal case na mga ganyan. Pagkos ito pagtanggal lang po sa pwesto ng isang impeachable officer tulad po ng presidente, vice president, mga yung Supreme Court, ganyan, ombudsman. So yan po ay mga political procedure lang po yan. Kapag ayaw po ng mga mambabatas natin, ng mga politiko, yung isang tao, kung sino man yung nakaupo sa impeachable office, pwede po nila patanggal yan. Kailangan lang po nila pagkaisahan yan. So talagang lumalabas dito yung pagiging bias ng mga politiko. Siyempre, titingnan dyan kung kaninong kung sino yung may pakinabang. So hindi ito, kumbaga ito ay kampihan, kumbaga yan, pinakamagandang pinakamagandang example diyan, kampihan yan. Kung ayaw ng isang partido o kung sino yung majority na may hawak, ayaw o gusto man nila yung tao na yun o yung impeachable officer na yun, sila yung masusunod. Tulad ng nangyayari ngayon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, doon sa 24 senador, lahat yan meron niyang bias. So sa majority, alam naman natin yan, ayan yung mga senador ni Bongbong Marcos, siyempre, ang bias niya nasa administrasyon. Ngayon, yung sa minority, kung titingnan nyo yung lineup diyan, mostly, talagang mga nasa partido ng mga Duterte. So, malamang sa malamang, bias po sila sa mga Duterte. Lalo-lalo na si Senator Robin Padilla na talagang lantaran, sinabi niya na talagang ayaw niya sa impeachment ni Vice President Sara Duterte dahil anak nga po siya ni Pangulong Duterte. Doon naman sa kabila, sa majority, naglabas din naman ng statement itong si Risa Ontiveros na gusto nga rin niyang tumakbo bilang presidente at kung hindi nga may impeach si BP Sara or kung may impeach si BP Sara, mawawala na siya ng matibay na or malakas na katunggali sa pagka-presidente. So makikita natin dito yung pagiging bias talaga ng mga senador pagdating dito sa impeachment. Kaya hindi na dapat to nagiging issue kung dapat ba maging bias o hindi bias yung mga senator judges natin. Pero bino-brought out pa rin yan ng Malacanang, lalo na ni Manang Claire Castro, na dapat daw yung mga senator judges dapat daw hindi bias para maging maganda raw o maging maayos daw yung takbo ng impeachment. Pero dahil nga sa nangyayaring sitwasyon ngayon, hindi po hawak ng majority ni Bongbong Marcos yung kapalaran ng impeachment, gawa nga ng kung titinang natin yung threshold na kailangan makuha na boto para ma-impeach si BP Sara, napaka-imposible po sa panahon ngayon. Kaya ang panawagan ni Manang Claire Castro wag daw maging bias para makuha nila yung 16 na boto. So ito, panoorin po natin itong balitan to at hinihingi nga ng Malacanang na daw maging bias yung mga senator judges natin. So ito, panoorin po natin. Pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Pinuna ng palasyo ang umano'y pagiging bias ng ilang senator judges sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay niyan at ibang issue, magbabalita si Mobile Journal, Julie Baiza. Julie, may partikular bang senator judge ang tinukoy ng palasyo na umano'y nagiging bias nga sa paglilitis? Cheryl, nagpaalala nga ang palasyo sa mga senator judges sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na huwag alisin o walisin ng batas, sundin ang proseso at huwag maging bias. Sundin daw yung proseso. Sino ba yung nagbe-bend ng law? Diba? Nandun yung bending the law, si Erwin Tulfo. Ayan yung pinakamoto ngayon ng administrasyon ni Bongbong Marcos, bending the law. So yung pagsunod sa batas, dapat nagsisimula yan doon sa majority at hindi sa minority. Kasi ang may hawak ng momentum, kumbaga, ng nangyayari, yung kabuuan ng impeachment, nasa majority at hindi minority. Kasi at the end of the day, ang pa rin yan, botohan pa rin yan kung sino yung mas maraming makukuha ang boto, kung sino yung majority na makakuha ng malaking boto,
sila po yung mananaig at hindi po yung minority. Sa briefing nanindigan ng palasyo na hindi makikialam si Pangulong Bongbong Marcos sa gumugulong na impeachment trial laban Hindi raw makikialam si Bongbong Marcos. Sa simula't simula pa ng impeachment, si Bongbong Marcos na ang gumagalaw dyan sa impeachment. So, paano sasabihin hindi nakikialam si Bongbong Marcos? Siya nga nagbigay rin ng pahintulot na mabuksan yung back record ni BP Sara at yung asawa niya. Kasi kung titingnan nyo, medyo debatable pa yan dahil nga yung gustong buksan ng mga tukmol, yung 2007, kung kailan hindi pa impeachable officer si BP Sara, nung time na yon vice mayor pa lang siya. Pero gustong bulat-latin po ng mga prosecutor. So, diyan natin makikita na yung sinasabi ni Manang Claire Castro rito na hindi raw nakikialam si Bongbong Marcos, malaking kasinungalingan po yan. laban sa bise. Ang nais lang daw ng Pangulo, masunod ang sinasabi ng batas at proseso. Pero binakbakan ng palasyo ang anyay mga senator judges na nag-aaktong abogado sa trial. Makikita raw sa hearing na mayroong nag-iiba o naglilihis ng interpretation ng batas. Paliwanag ni Castro, ang judge o senator judge nagtatanong lang dapat for clarification at hindi dapat mag-cross-examine ng mga witness. Paalala pa ni Castro, ang mandato ng mga senador ay kunin ang katotohanan at hindi para walisin ang dapat malaman ng taong bayan. Wala namang binanggit na pangalan. So, ayaw ni Manang Claire Castro na nagtatanong o ayaw ni Manang Claire Castro na tinatanong yung mga witness na mga engot, yung mga hindi marunong sumunod sa script dahil nauhuli lalo na kung yung mga senador magagaling tulad ni Alan Peter Cayetano na magaling manghuli, ni Pia Cayetano, talagang sumasablay yung mga witness po ng prosecution. So yun yung iniiwasan dito, yung ayaw ni Manang Claire Castro na gawin ng mga senator judges kasi napapahiya yung prosecution, napapahiya si Bongbong Marcos dahil sablay yung mga inilalagay nilang mga witness. Git na pangalan si Castro kung sino yung mga senator judges na ito, pero Cheryl, makikita naman daw yan sa panonood ng publiko sa trial. Cheryl? Ano naman yung naging direktiba rin ng Pangulo sa mga ahensya ng gobyerno habang patuloy ang epekto ng Bagyong Maymay? So yun, lagpas na yung sa bagyo na yun, pero yun nga, yung pagiging bias, dapat yan hindi na pinagtatalunan. Ano naman yan, matik naman yan sa Pilipinas, dito sa atin, talagang labanan po yan ng majority at saka ng minority. So meron talagang bias diyan, natural, kung ikaw ay nasa majority, ang bias mo nandun sa administrasyon, di ba? Kung ikaw naman ay nasa minority, syempre nandun ka sa mga kritiko ng administrasyon. So, yung pagiging bias talagang nandyan sa impeachment kasi nga political procedure po yan. Hindi po yan yung talagang pinagdedebatihan kung meron bang criminal offense na nagawa yung impeachable officer. Gusto lang talaga nilang masibak, gusto lang nila matanggal sa pwesto yung isang impeachable officer sa panahon ngayon kay BP Sara. Gusto lang nilang matanggal si BP Sara sa pagiging vice presidente at hindi na makatakbo sa 2028. Gawa nga ng siya na yung susunod na presidente dahil siya na yung pinakamalakas na kandidato at wala pa napipili si Bongbong Marcos na susugal sa kanya para ma-endorse bilang magiging front runner po ng Malacanang. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.